is doing a new thing. Kaya itong ating pag-uusapan ngayon, next slide, sabi dito, we are almost halfway through the year. Naramdaman nyo ba na 6 na buwan nang nakalipas? Mag-6 na buwan na. We are almost halfway through the year. A lot has happened. Meron siguro dito sa atin, nakaranas ng maraming tagumpay this year. They can say 2025 is a memorable year kasi puro tagumpay. Many of us here, victories. Meron naman siguro dito, puro failures yung naranasan nila this year. No? 2025 is something na ayaw na nilang balikan. Kasi puro kabiguan, puro pagkakadapa. No? They feel like puro pagtuturo, puro iyak na lang. Some people came. May mga dumating din sa buhay natin. But some people left. This year, may mga dumating sa buhay natin. Hindi natin sila makakalimutan. They left a big impact sa ating buhay. Pero meron din naman yung mga nagpaalam na. At masakit. We made good and bad decisions. Merong wow! Praise God! Tama tong nilakaran kong buhay. Tama tong desisyon ko. Pero mind you, mga kabataan at young adults, meron din tayong mga desisyon sa buhay na parang, shucks, bakit? What happened to me? Anong naisip ko? Bakit ko ginawa yun? We celebrated some days. Masaya. No, we post it even in social media. No, yung nararanasan natin. No, praise God. Ang ganda ng takbo sa trabaho, sa business, sa school. But there are nights we just cried to sleep. Naiyak lang tayo. We mourned, no? Nagdadalamhati lang tayo. Mga araw na ang saya-saya, mga gabi rin na parang hindi mo na mailagay sa salita, sa sakit. Mga araw na you figure it out. May mga gabi din na hindi mo maintindihan ano yung nangyari sa buhay mo. Now, this is the question. How are you doing so far? Ando ka ba sa side na parang, okay ako Ate Sam, ang ganda ng taon na to. Ang ganda talaga. Hanggang ngayon, lahat ng resolution at dreams ko nung January 1, andito pa ako still doing great things, no, in life. Pero may iba sa atin. You're smiling, laughing. Pag ganyan yung kabarkada natin, masaya tayo. Pero deep inside, only God knows how painful it gets day by day for you. Sabi dito, while some of us are still fighting and thriving, yung iba talagang laban, no? Others are barely surviving. How are you doing so far? Meron dito yung araw-araw they look forward to something. They are so excited. What's next, Lord? You are just so enthusiastic about life. Life is just so meaningful for you. But you know what? I believe that there are people here inside the church. They are just barely surviving. Bumabangon sa umaga kasi kailangan bumangon eh. Kailangan pumasok. Kailangan, lalo sa young adults. Ay, pag hindi ka pumasok, wala kang sasahurin. Diba? Lalo kung ubos na yung leaves mo, pinangdagat mo na, diba? Meron iba dito kahit ayaw mo na pumasok sa school because you feel like it's failure after failure after failure. You have to show up and that's so hard. You're barely surviving. You feel like you're existing but not really living. May ganun. Pwede yun. Yes, buhay yung physical body mo. Gumagalaw ka. Lumalakad ka, tumatakbo ka. But deep within you, you're dead. You just don't know what's happening in your life. You don't know where you're going. No, sabi nga dito, ano daw yung mga barely surviving na tao? Identify this. You feel lost. You started this year, you know where to go, you know what to do. You just know your dreams, your plans and goals. Pero right at this moment, you just don't know anymore. Hindi mo na alam. Parang it's just taking one step at a time. Naglalakad-lakad ka. No? Pero hindi mo na talaga alam kung nandun ka pa sa direksyon na dapat direksyon mo. Do you feel lost today? Somebody here, they feel anxious. Puro worries and fears. Paano future ko? Akala ko magiging maayos lahat. Paano yung career ko? What's next for me? Why do I feel like hindi na ako nag-move forward sa buhay? No? Lalo sa mga siguro kaedad ko, yan. Mga nasa 25, yung nakakaranas ng quarter life crisis, nakaka-frustrate. You just don't know. Sometimes, and you feel anxious, Lord, paano kaya kung wala pa rin akong boyfriend, magta-30 na ako? Di ba, may mga ganon. Hindi pa naman ako 30, pero yung mga, baka may kaedad ako dito, ganin, paano kaya ako bubuo ng pamilya, Lord? Ganito lang yung buhay ko. No, you feel anxious. O kaya sa school mo, you're not doing well, pero sabi mo, ito yung dream mo, pero iba yung nangyari ngayon. Some of us here, they just feel helpless. They've tried everything.
pero walang nangyayari. Lahat ng paraan na naisip na nila, pero walang progress. Nakaka-frustrate yun! Ay, ako dumadating ako sa ganyang punto ng buhay. Kahit sa business, no? You just feel like you've done everything, every single thing. Pero lahat tayo dumadaan sa point na parang, anong tulong pa ba? And somebody here feels stuck. Andiyan ka lang sa gitna. Tumingin ka sa kanan, tumingin ka sa kaliwa, tumingin ka sa likod, tumingin ka sa harapan, pero hindi ka makagalaw. May dreams ka, may goals ka, meron ka mga naiisip na magandang bagay, pero you don't know how it will come to fruition. Hindi mo alam kung paano magkakaroon ng buhay yun. You feel stuck. Lord, parang stuck ako sa trabaho. Ito lang ba gagawin ko? 2 years, 3 years, 4 years? Ito lang ba, Lord? Sa pag-aaral ko, ito lang, hanggang dito na lang ba ako, Lord? You feel stuck. And that is just so devastating. If you are one of them, here's a resounding message. It does not end here. God is about to do something new. And I hope, mga kapatid, you personally receive this. God is doing a new thing. And this is our key verse, Isaiah 43 verse 18 to 20. Napaka-clear ng sinabi ng Panginoon dito. This is a personal message from the Lord. Sabi dito, but forget all that. It is nothing compared to what I am going to do. Wow! Kalimutan mo na yun. Walang-wala yan sa lahat ng gagawin ko sa buhay mo. For I am about to do something new. Yes, we believe and we receive it, Lord. For I am about to do something new. See, I have already begun. Do you not see it? I will make a pathway through the wilderness. I will create rivers in the dry wasteland. The wild animals in the fields will thank me. The jackals and the owls too for giving them water in the desert. Yes! I will make rivers in the dry wasteland so my chosen people can be refreshed. If you are on the verge of giving up on life, dry na dry ka na, you're just living for the sake of existing, this is the message of the Lord for you. Very clear to eh. Particular tong promise na to sa chosen people ni Lord. This message is not for everybody. This is a particular message dun sa mga chosen people ni Lord na nangangailangan ng refreshing. Dahil ang dami talaga sa panahon natin ngayon with everything that's going on in our lives, we just feel so hopeless. We feel like we have nothing to look forward to. And this is the message. Forget all that, for I am about to do something new. At ngayon, ang katanungan natin, kasi ang title natin kanina, move on. How to move on? 2 F lang to, madaling tandaan. Number 1, free yourself from your past. Fundamental yan. Alam niyo, napakadali nga lang nitong intindihin eh. Pero ang hirap i-apply sa buhay. And this is a personal, personal message from the Lord. Kasi nga, no? Minsan gustong-gusto mong makausad, pero nakagapos ka. Minumulto ka ng mga nangyari. Minumulto ka ng kahapon. Pero sabi ni Lord, anak, may gagawin akong mga dakilang bagay sa buhay mo eh. Pero how can you grasp that? Paano mo yun makikita? At ito daw yung una nating kailangan gawin. Palalayain muna natin yung sarili natin from our past. Sabi sa Isaiah 43 verse 18, this is a contemporary English version. Forget what happened long ago. Hindi ko makakalimutan yun, Lord. Sinaktan niya ako eh. Hindi ko makakalimutan yun. Yung sinabi ng tatay ko sa akin. Hindi ko makakalimutan yun, Lord. Pinahiya ako sa school. Pinahiya ako sa trabaho. Hindi ko makakalimutan yung rejection na yun. But this is what God wants you to do. I know it's not easy, but just open your heart. God is doing something. He is speaking to you. Sabi ni Lord, forget what happened long ago. Don't think about the past. Now, I will give you time para sama-sama tayo, tulong-tulong tayo through the power of the Holy Spirit na makalaya from our past, no? Pwede ba, while you're sitting there, would it be okay if you remember what happened in your past? Anything that's hindering you, that's keeping you from moving forward. Probably, there are people here. Sumadsad sila eh. They expected something, di natupad. They dreamt about something. Ang ganda ng pangarap nila, hindi nangyari. And it's just so hard to take one step again. Why? Nakakatakot na eh. Paano kung maulit? Paano kung ganun ulit? Nakagapos ka na. Natatry ka na mag-reach out sa kapamilya mo na nanakit sa'yo. Why? Paano kung ganun lang ulit yung gawin nila sa'yo?
Ang hirap. Nagmumulto lagi yung nangyari sa nakaraan. But I want you, while you're sitting there, I pray that the Lord will speak to you. And that the Lord will i-uncover ni Lord yung mga nangyari sa nakalipas na talagang kinakadena tayo. Somebody here, you received a word na sobrang nag-inflict ng pain sa inyo. Parang ikinakat yung bones nyo. Sobrang sakit na salita. At minumulto kayo ng salita na yun. Kahit anong gawin nyo, kahit na no matter how you want to excel in life, it rings wherever you go. Sinabi sa'yo yun failure ka. Wala ka nang pupuntahan sa buhay. Hanggang dyan na lang ang buhay mo. What's in your past that's keeping you from moving forward? At Ate Sam, paano ba talaga? How to free yourself from your past? Magkahalong ano po ito mga kapatid, psychological and spiritual. Titignan natin. Paano ba tayo talaga makakalaya sa ating past? Very basic. Number 1, 1, 2, 3. Face it. Many of us today, they just want to forget. But this is the word, stop denying your past. It happened. May mga kabiguan ka sa buhay, it happened. May rejections ka, it happened. You cannot escape from that. Sa psychology, when you do not face it, you cannot heal it. When you don't address it, you cannot heal it. Diba? Ang isa nga daw na sugat na left untreated, kala mo gagaling lang yan, pero makikita mo mamaya nagnanana na yan, lumalala na siya. Hindi mo pinapansin Dinideny mo. Bakit? There are many past experiences that are just too hard to endure. Ang sakit nun natin, hindi ko na kayang alalahanin. I'm sorry baka may matrigger dito, baka merong na-abuse dito. And I'm sorry that you have to experience that. And it's just so hard at times. Pilit mong tinatakasan yun, bakit ginawa yun sa akin? Bakit ginawa? Pwedeng verbal abuse or whatever. Bakit? Hindi ko maintindihan. Kasalanan ko ba yun? And then we try to escape. We run away. We run away from the past, not realizing that you're not really running away. You're not really escaping the past. You are held by your past. Every time. Bakit ganun, Ate Sam? Ba't kaya sa school parang meron na akong inferiority complex? Parang di ako makasalita sa harapan. Ba't kaya sa work, parang ganun, hiyang-hiya ako. I feel like, underdog ako. Parang hindi ko kayang ginagawa ng mga trabaho ko. That has something to do with your past. What happened? This is the message. Fight! Fight the urge to run away from what happened. They happened for a reason. Why can I say this? Kasi magaling ako dito Tinatakbuhan ko lahat ng bagay na sobrang sakit. Pag masakit yan, kalimutan yan. Hindi yan malang bahagi sa buhay ko yan. But that's not healthy, mga kapatid. When we always run away from the things that really inflicted pain, makikita na lang natin yung sarili natin, hindi tayo makamove forward sa buhay. Imagine the power that your past holds. Nakalipas na yan pero minumulto ka niyan ngayon. Ganun siya ka makapangyarihan. Bumagsak ka sa exam, noon na pa yan, pero hanggang ngayon hindi mo pa matry ulit. Why? The power it holds. Pero alam niyo, while I studied this verse, sobra akong kinocomfort ni Lord kasi I remember those times. I just walked away, Lord, I cannot really face the pain Hindi ko kaya, Lord. Pero this verse brings me comfort. Romans 8 verse 28. And we know that God causes everything to work together for the good of those who love God and are called according to His purpose for them. Lahat pala ng pinagdaanan nyo sa buhay, mga kapatid na minamahal kong mga kapatid. Lahat ng pinayagan ng Diyos sa buhay nyo, kahit yung pangit na nakaraan, kahit yung mga rejections, kahit yung mga failures. And we know that God causes everything to work together. Yung mga pangit at magaganda sa buhay natin, yung mga highs and lows ng buhay, yung mga acceptance at rejections ng buhay, yung mga dark days natin at yung mga days na we just celebrate, lahat ng yun pinagsama-sama ng Panginoon. Para saan daw? Para sa ikabubuti mo. Walang tapon sa Diyos. Kahit yung pinakamasakit na kahapon, listen to this, this is the message. Kahit yung pinakamasakit na kahapon sa buhay mo, kayang gamitin ng Diyos para daling ka sa destiny mo. Mukha lang yung pangit, pero yung pangit na yun yung magpapaganda ng istorya mo. Can you just imagine the wonders of God's infinite mind? Napakatalino ng Diyos na lahat daw ng bahagi sa buhay natin, hindi nagkamali ang Diyos na pinayagan niya yan. Sometimes we regret it. Shucks, why did I do that? Pangit.
Ganda na ng takbuhin ko eh. But God, in His infinite wisdom, listen to this. In His infinite wisdom, He knew na kailangan mo yan para makarating ka dun sa grand plan ni Lord sa buhay mo. Alam ng Diyos yan. God causes everything to work together. Sometimes akala natin tayo yung nagmamanibela eh. Tayo yung nag-aano ng buhay natin, we direct our life eh. But no, God causes everything to work together. Ate Sam, bakit ganun yung pamilya ko? Kasalanan nila to, ba't ako ganito ngayon? Ba't ganun? O baka dito, no, somebody hurt you from the past, no? Napakahalagang tao sa buhay mo. Sobrang sakit. Bakit ganun, Ate Sam? Bakit ganun yung trabaho ko? Bakit ganito yung buhay ko? Bakit ganito? We have so many wives not realizing that everything in your life, God allowed them for His divine purpose in you. Ba't ka nandiyan sa school na yan ngayon? Ba't nandiyan ka sa trabaho na yan ngayon? Bakit ganyan yung magulang mo? Bakit ganyan yung mga kapatid mo? Pinayagan ng Diyos. It's for your good. And so how do I free myself? Harapin mo. Hindi lang siya purely painful. Kala lang kasi natin, sometimes we get so bitter, no? Pag naiisip natin yung mga nangyari, we get so bitter. Ba't ko ba nakilala pa yung tao na yun? Bakit ko ba pinili yung desisyon pa na to? We get so bitter, not realizing na, oh nga no, it made me better. Look at you right now. You're better than before. That's painful, but it makes you better person. And so, harapin mo. Remember what happened. Identify, acknowledge, oo nga, kahit gusto ko talagang sakalin, yakapin yung tao na to, hanggang mag-violet talaga. Sige, salamat na lang at pinakilala ka ng Diyos. Dinala ka sa trabaho na parang di mo kinaya yung trabaho. Bira, ba't ba ako napunta sa trabaho na to? But you know, it has a purpose. How to free yourself from your past? Number 2, forgive! Pag hinarap mo, palayain mo na yung sarili mo doon. Patawarin mo. Magpatawad ka na. Many of us today, yes, kaya kong harapin, pero hindi ko kaya magpatawad. Sakit nun eh. And I'm not just talking about forgiving others. Many of us today, it's so hard to forgive yourself. I can feel it in my heart for the wrong decisions we made. Ang hirap patawarin ng sarili. Nature yun ng tao, yung pag may nangyaring sakuna, parang mas marami yun sa atin yung sisisiin mo yung sarili mo eh. Kaya ka sobrang ginagapos. Kasi you take the blame. O di kaya naman, pag hindi mo na kayang sisihin yung sarili mo, hahanap ka na ng ibang masisi. It becomes a cycle. Sisihin mo sarili mo, sisihin mo ibang tao. Ba't ganito buhay ko ngayon? Ba't hindi ako magkaroon ng magandang trabaho? Kasalanan to ng pamilya ko, kasalanan to ng mga kaibigan ko na, kasalanan to ng mga classmates ko nang bully sa akin. O di kaya naman, somebody here, they experience being mistreated. I don't know. And you just feel like kaya kayo ginanon. You were mistreated because ganyan kayong tao. You feel like it's about you. And it's just so hard to forgive yourself. You can't even look at yourself in the mirror. You hate yourself. And you know, these lies and thoughts ruminating inside your head, they say, alam mo kaya ka ginanyan? Kaya sila ganyan sa'yo? Ikaw rin eh. Kasalanan mo yan. But this is the powerful, absolute truth in John 8 verse 36. So if the Son sets you free, you are truly free. Kung hindi mo kayang palayain yung sarili mo, bumalik ka muna dun sa totoong nagpalaya sa'yo. Eh hindi mo kaya eh. You have no power to set yourself free. Talaga, Ate Sam, hindi. Makikinig ako sa church, pag uwi ko gano'n na naman, hahantingin na naman ako ng thoughts ko na to, yung mga nangyari sa nakalipas, yung kung paano ako trinato, yung kung paano ako na-reject, kung paano ako nag-fail sa buhay. You cannot set yourself free because you have no power. But if the Son sets you free, you are truly free. Kaya nga daw, para tayo makamove forward sa buhay, we need Jesus. Hanggat hindi ka lumalapit kay Jesus para palayain ka sa mga bagay na nagagapos sa'yo, hindi ka kailanman makakalaya. Pero the good news is this, when we come to Jesus, when we expose everything within us, lahat ng nag-change sa atin, yung mga failures, yung rejections, yung pain. Somebody here na wala ng magulang, it's just so painful, you can't move on. Ginagapos ka ng mga bagay na to, yung anxiety mo, yung fears mo sa buhay, these are chaining you. But when you come to Jesus, when you give your hearts to Him, when you allow Him inside your heart, you will be surprised. Yung kalayaan na hindi kayang ibigay sa iyo ng mundong ito, ibibigay sa iyo ng Panginoon. At kahit daw yung mga tao na hindi mo kayang mapatawad, ay mapapatawad mo na rin.
Hindi madali sa una, it's a process. But definitely, when you have Jesus in your heart, He will help you to look at things differently. Kaya nilagay ko dito yung reflection ko eh. A life that received grace leaves no room for grudges. Pag sobra mong naranasan yung grace ni Lord sa'yo, can you just imagine, sa mga first-timers natin dito, you know what? Sabi sa salita ng Panginoon, when we were still sinners, Christ died for us. Imagine that kind of love. You are not loved because you are perfect. You are not loved because you are doing the right thing. Jesus made the decision of dying for you when we were still sinners. At ang tawag dun, grace. Unmerited favor. Imagine mo, may nireceive ka na hindi, you're not deserving of that. Who are we? Para may Jesus na iwan ang rangya ng langit, i-give up ang kanyang buhay, para lang iligtas tayo. We are doomed to hell, you know that? Papunta tayo lahat sa impyerno. Imagine mo, bago ka palang ipanganak, papunta ka na sa impyerno. We are living without hope. That is our destiny. And I hope you receive that truth. That is our destiny. Maging mabuti ka man dito sa lupa, mag-donate ka man sa charity, o kaya naman magkaroon ka man ng magandang bahay, magandang buhay, doomed to hell tayo. That is our destiny. But Jesus came, extended His love, changed our life completely, filled us with so much grace. At dahil ikaw daw ay binuhusan ng grace ni Lord, walang magiging room sa puso mo para sa galit. Galit man sa iba o para sa sarili mo. Don't be too hard on yourself. Loosen up. Jesus loves you just the same. And nothing you do, nothing you will do, and nothing you've ever done will change that. I pray this afternoon, baguhin ni Lord yung pagtingin nyo sa mga bagay-bagay. Lalo na yung pagtingin nyo sa sarili nyo. Give yourself the chance to breathe. Give yourself another chance. Why? Yan yung ginagawa sa inyo ni Jesus every day. Alam nyo ba yun? Yung mga binabasa kong books noon, consistent yun sa sinasabi na God is the God of second chances. Hindi ko maintindihan bakit second chances. Grammatically wrong. Second chance lang, isa lang eh. Pero si Lord pala, kaya daw second chances. Kasi kinakalimutan niya yung first chance. It's always a second chance with the Lord. It's always a second chance. Nakagawa ka, nadapa ka, bangon tayo ulit anak, sasamahan kita. It didn't turn out the way you dreamt it to be. Tara anak, lakad ulit tayo, try ulit natin. Nag-fail ka sa school, ang dami nag-expect sa'yo na ganito yung magiging performance mo. Sabi ni Lord, may isa pang chance. Try natin ulit. And so if the God of heavens and earth treats you that way, you can loosen up. Hirap mag-relax lagi. Ang hirap mag-relax kung minsan, sorry. Sobrang naglalagay tayo ng weight sa ating balikat. I have to be this, I have to be that. Pag hindi nangyari to, wala na, tapos na ang buhay ko. Loosen up. You can chill. Sabi ni Bernard Meltzer, when you forgive, you in no way change the past. But, you sure do change the future. There is no way that you can change it. It happened. Kahit na bumalentong pa tayo dito at magtumbling tayo ng mga 125 times, wala na yan. Wala na, hindi mo nang babago. Kahit pag makaawa ka pa, huwag mo na sabihin sa akin yun, bawiin mo yun. Ang hirap, we cannot change it anymore. But listen to this, this is the hope. This is the good news. When you forgive, you can change your future. Something great awaits those who forgive. And so I pray this afternoon that the Lord will give you the courage and the strength, for it's not by might, not by power, but only by the Spirit of the Lord. And friendly reminder, the past isn't for lingering, it's for learning. Yung mga nangyari sa nakalipas, we're not to linger in them. We are not meant to linger in the past. We are meant to learn from them. Hindi yung parang maglugmok-lugmok na lang tayo mga kapatid, no? Again, I'm not invalidating, no? I knew. Alam ko na yan noon pa na ang sakit talaga ng mga nangyari sa nakalipas. Pero God wants you not to linger in the past, but to learn from them. Matuto lang tayo. Tanggapin natin na nangyari, oo nga, it happened. Magiging makabuluhan lang daw yung past natin pag may natutunan tayo. Now, the question is, may natutunan ba kayo dun sa mga past? Lahat ng bahagi ng buhay natin, pinayagan ng Diyos para matuto tayo. Our painful experiences in life are not really meant to strike us down. Our painful experiences in life are not meant to weigh us down.
They are meant to set us up for a miracle, for new things in life. Alam niyo ba yung tirador? Mas malakas yung puwersa niya pag hinila mo ng sobrang stretch eh. Ganon din daw tayo sa buhay. Para makarating tayo dun saan tayo dapat. Minsan sobrang hihilain tayo pababa. Pero mas matayog yung lipad nun. Unlike nung toinks, andyan lang. Walang stretching, walang pain, walang molding. We just learn from what happened. And then we move forward. Now, pangalawa, how to move on? Unang-una, free yourself from your past. Pangalawa, focus on what God is doing. Ngayon na pinipilit mo na at binibigyan ka na ng Panginoon ng lakas na kalimutan yung nangyayari noon, tingin ka na dun sa ginagawa ng Diyos. Ang ganda nung sinabi niya sa Isaiah 43 verse 19 See, I am doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it? I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland. What a promise from the Word of God. See, I am doing a new thing. Ang ganda, no? Doon ka na tumingin sa ginagawa ng Diyos. You know why you're stuck? Bakit nandiyan ka sa paulit-ulit? Para kang you're running in circles. It becomes a cycle. Dito ka lang, ganito lang ng ganito. Palalayain ka ng Diyos, tapos babalik ka na naman. You're stuck because you keep repeating the same mistake. You focus on what you've done and what you can do. Diba? Binigyan ka na nga ng new chance si Lord. Ikaw naman, gawa ka na naman ng paraan. Kung ano na naman yung alam mong gawin sa buhay mo. Paulit-ulit kasi nakafocus ka na naman. Binigyan ka na nga ng tamang tao kasi puro maling tao. Ikaw naman, may sarili ka na namang diskarte. O diba? Wala eh. It becomes a cycle. Ito Lord, ang gusto ko talaga. Ito yung plano ko talaga, Lord eh. Ganda eh. It becomes a cycle. You keep on repeating and repeating the same mistake. Kasi nandun ka, nakatingin ka sa, nagawa mo na, nakatingin ka naman sa, gagawin mo naman. Not on what God did and on what He can do. Kaya sobrang personal sa akin yung sabi ni Lord, I am doing a new thing. Ako yon, hindi ikaw. Imagine mo, ibinangon ka na ng Diyos, may naisip ka na namang gawin. Kaya si Lord, minsan, pag dadalhin tayo sa new season, pa-step in na si Lord, ikaw naman, may sarili ka na namang mga pangarap at alam mo yun, may mga nai-imagine ka na naman na gusto mong gawin. Hindi makapasok-pasok si Lord sa kwento ng buhay mo. Ginamit na nga niya yung sitwasyon mo para makapasok siya eh. Ikaw naman mga plano mo rin sa buhay. Sarili ko yun hindi ako nag-ano sa inyo. Ganon tayo kung minsan, kaya paulit-ulit. Padadaanin ka na naman tuloy ni Lord sa mga pagkabagsak, sa mga failures ng buhay. Kasi hindi nga tayo matutututo. But this time, listen to this. When God is giving you another chance, stop and let Him do His thing. Let God do it, mga kapatid. Gone are the days we try it our way. Gone are the days we decide on our own. Gone are the days na pinipilit natin, ang ganda kasi talaga, Lord, ang plano ko talaga eh. Talagang yun talaga yung best eh. But this is the message. Sabi ni Lord, tingin ka, I am doing a new thing. See! Open your eyes. It's me. I am doing it for you. You don't have to do it for yourself. Let God do it this time. Ganun yung ngayong kamay nyo. Open it. Make room for God. Ganon tayo kuminsan sa buhay eh. Ito kasi Lord, ito yung sa tingin ko makakapagpayaman sa akin eh. Ito kasi sa tingin ko para mapasagot ko na siya, Lord. Talagang ito po yung mga Loosen up. Loosen your grip. Let God do it His way. We are missing God's plan because we are pursuing our own plans. Lord, bakit ganun? Bakit mas maganda yung plano mo sa buhay nila? Bakit ganun yung ibang kabataan at yung adults, ganun? Bakit sila nakaka-travel na, sila nakakagato, ang ganda ng nila? Ang ganda rin naman ng plano sa atin ng Diyos eh. Ayaw lang natin piliin kung minsan. God doesn't want you to miss His plan. And this is the message. We are almost ending. The enemy wants you to miss what God has for you because he knows it will not only change your destiny, but it will greatly impact someone's eternity as well. You know what? In our time today, basahin niyo yung nangyari sa ating generation. The enemy is so busy. He is in the business of doing things that will make you miss what God has for you. Bakit ang daming kabataan ngayon, ligaw, hindi nila alam yung gagawin nila sa buhay. Ang daming kabataan ngayon, yung parang liku-liko ang buhay. Why? The enemy is in the business. Ito gawin mo sa buhay mo. Diba? Ang daming paraan ni Satanas para pabagsakin ka eh. Alam niya kasi, look at me. This is the message. Alam kasi ni Satan na pag nalaman mo yung plano ng Diyos sa buhay mo,
At pag yun ang nilakaran mo, alam ni Satan how it will impact not just your destiny, but the destiny of people around you. Alam ni Satan that there is power in pursuing the plan of God in your life. Alam ni Satan the power you will hold when you walk according to God's will in your life. The enemy knows, mga kapatid. And I just hope and pray na ang bawat isa sa inyo na nakaupo dyan sa mga upuan nyo, madiscover nyo yung plano ng Diyos. Bakit? You will make an impact. Your life will be significant. Hindi kayo aalis sa mundong ito nang wala lang nangyari sa buhay nyo, walang impact, walang bigat yung buhay nyo. You know what? When you discover the purpose and plan of God in your life, and you live according to God's will, you will do amazing things. And it will not just change you. It will not just affect you. It will affect your workmates. It will affect your classmates. It will impact your family. It will impact your community. And one day, balikan niyo ako, pag sinunod niyo yung kalooban sa inyo ng Panginoon, God can use your life powerfully, mightily, to turn this nation upside down. Paniwalaan niyo yun. Mukha lang minsan, no? Mukha lang tayong pabigat kung minsan dito sa mundo. Pero alam niyo ba, yung buhay niyo hindi pabigat, may bigat yan. May dating yung buhay niyo. Nilagay kayo ng Lord dito sa mundong ito to fulfill a wonderful purpose, no? To fulfill a great calling. And I hope and pray you discover that. And I want to end with this. One of my favorite Bible characters, lagi ko naman sinasabi yan, si Apostol Pablo. Sobrang hanga kasi ako sa kanya talaga yung, alam mo yun, yung service niya kay Lord. Isa siya sa talagang tinutularan ko. At sabi niya dito, nung he is almost ending, he is almost reaching the finish line. Sabi niya dito, "No, dear brothers and sisters, I have not achieved it, but I focus on this one thing, forgetting the past and looking forward to what lies ahead." This is the secret in life. Kung hindi ito ginawa ni Apostol Pablo, we cannot finish the... Siya nga yung nagsabi na, "I ran the race, I kept the faith, I finished well." Ang ganda no? Sana lahat tayo, we can finish well. Sana lahat tayo, pag dumating si Jesus, masasabi natin to. Pero ano ba yung main ingredient ni Apostol Pablo sa buhay? Masasabi ba natin na perfect yung service ni Apostol Pablo? No! Nakaranas nga siya ng thorn in the flesh, di ba na? Hiningi ng grace kay Lord. Hindi nga matanggal-tanggal eh. Ibig sabihin, hindi perfect yung buhay niya. But just like us, human beings, marami ding imperfections. Pero ano yung sikreto sa paglilingkod ni Apostol Pablo? Bakit sobra siyang nag-progress sa kanyang paglilingkod sa Panginoon? Why did Saint Paul thrive in his service to the Lord? He always do this. Kakalimutan na yan. Na-persecute sila, nakulong, na-reject, kalimutan lahat yan, iiwan yan. At ano yung ginagawa niya lagi? Ano yung gagawin ng Diyos? Yun yung ilulook forward niya. Looking forward to what lies ahead. I press on to reach the end of the race and receive. Ito pala yung lagi niyang ginagawa eh. I can imagine, no? Si Apostol Pablo pag nasasaktan, hindi siya mananatili dun eh. I can imagine him saying, "What's next, Lord? What's next for me? What do you want, Lord?" I press on to reach the end of the race and receive the heavenly prize for which God, through Christ Jesus, is calling us. And this is the message, mga kapatid. Let's look at this. I hope the Lord will open your heart this afternoon and receive this message. Keep moving forward, even when life gets tough. The bad news is, the journey doesn't get any better. Try nyo mag-athlete at mag-marathon. Hindi dumadali sa gitna. Kala nyo ba dumadali doon? Ganon din daw ang buhay. Huwag nyong isipin na habang tumatagal, dumadali. Lalo sa buhay paglilingkod natin at pagsunod natin sa Panginoon. Habang lumalayo tayo doon sa starting line, marami, it gets tough and tough. But keep moving forward. Press on no matter what the enemy says. Marami bang sinasabi ang kaaway sa'yo ngayon? Siguro yung iba sa atin, no, sinasabi ni Satan, "You have 6 months left para matapos tong taon na to," tas ganyan lang. Ikaw tuloy, parang ayaw mo na. Parang you just want to, alam mo yun, tapusin na lang yung taon na to. Fix your eyes not on what has happened, but on what God is about to do. Be ready for new things coming your way.